Tayo bilang mga kaluluwa. Bawat isa sa atin ay isa sa hindi mabilang na espiritual na kaluluwa na nagmumula kay Krishna. Pagkamat parehong espiritual si Krishna at tayo, hindi tayo kailanman magiging kapantay niya. Siya ay tulad ng makapangyarihang araw at tayo ay tulad ng maliliit na sinag ng liwanag. Tulad ng Diyos, tayo ay may anyo at tayo ay mga walang hanggang nilalang na may kamalayan at puno ng kaligayahan. Taglay natin ang kamanghamanghang espiritual na katangian ng Diyos. Ngunit sa limitadong antas lamang. Ang pinakapuso ng ating pagkatao ay ang ating walang hanggang ugnayan kay Krishna. Ang tunay na pag-unawa sa sarili ay nangangahulugan ng muling pagtuklas ng ugnayang ito na ngayon nakalimutan na natin. Ang pinakamainam na paggamit ng ating malayang pagpapasya na bahagi ng ating espiritual na kalikasan ay ang piliin ng pagsasagawa ng Bhakti Yoga upang magising sa atin ang tunay na pagkakakilanlan. Tayo ay ang kaluluwa, ang may kamalayang puwersa ng buhay sa loob ng ating katawan. At ganap tayong naiiba sa katawan na isa lamang komplikadong makina. Tayo ay naninirahan sa puso, ang sentro ng lahat ng enerhiya ng katawan. Mula rito nararanasan natin ang mundo sa pamamagitan ng konektadong sistema ng mga pandama ng katawan, pati na rin sa pamamagitan ng mas maselang enerhiya ng isipan, talino at ego. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng katawan at kaluluwa, ng material at espiritu ay ang simula ng espiritual na buhay at tanging saligan ng tunay na pagkakakilala sa sarili. Ang ating katawan ay palaging nagbabago. Sanggol, pagkabata, kabataan, gitnang edad, katandaan at sa huli ay kamatayan. Ngunit tayo, ang di nagbabagong kaluluwa, ang siyang nakakasaksi sa virtual reality na ito mula sa loob. Kaya naman, kahit pa nagbabago ang ating katawan sa paglipas ng panahon, nananatili ang ating pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ang material ay pansamantala at ang spirito ay walang hanggan. Sa makatuwid, tayo na mga walang hanggang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa ating katawan. Ang pag-unawa sa puntong ito ang tunay na kaalaman. Tayo ay likas na puno ng kaligayahan at karunungan. Ang katawan ng tao ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magsagawa ng espiritual na gawain upang tayo'y mapalaya mula sa paulit-ulit na pagtanggap ng bagong material na katawan na likas na puno ng pagdurusa. Lahat ng nilalang ay may kamalayan. Mga hayop, halaman, tao ay may kamalayan at ipinapakita ito sa iba't ibang antas. Ang kamalayan ay hindi nagmumula sa material kundi sintomas ng kaluluwa na isang hindi mababaling sangkap ng realidad. Gaano man sila magsikap, hindi kayang lumikha ng mga sayentipiko ng buhay sa isang laboratorio sa pamamagitan lamang ng paghahalo ng mga walang buhay na kemikal. Tayo ang may kamalayang espiritual sa loob ng kaluluwa at ang ating pag-alis mula sa katawan ay tinatawag na kamatayan. Kaya naman ang pariralang lumisan ay isang tamang paglalarawan ng pangyayari kapag ang isang tao ay namatay. Ang kamalayan ay nangangahulugan ng pagkakaalam sa sarili o ang pakiramdam ng ako ay ako. Ibig sabihin din nito, ang pagiging mulat sa sarili nating mga iniisip at nadarama. Walang anumang computer kahit gaano pa ito kaunlad ang may tunay na kamalayan. Hindi kayang matukoy ng karaniwang agham material ang espiritu o ang sintomas nito, ang kamalayan. Ang mga ito ay lampas sa saklaw ng material.
Gayunpaman, maaring pag-aralan ng espiritu sa pamamagitan ng espiritual na agham, tulad ng itinuturo sa mga Veda. Ang ating orihinal na dalisay na kalagayan, tayo ay mulat sa ating walang hanggang pagkakakilanlan kaugnay ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang ating kamalayan ay nakalubog sa material, kaya iniisip nating tayo ay ang katawan na ating tinatahanan. Bukod sa kamalayan, may iba pang mga ebidensya na nagpapalihiwatig na ang ating pagkakakilanlan ay hiwalay sa katawan. Halimbawa, ang mga alaala mula sa mga nakaraang buhay at mga karanasan ng paglabas sa katawan o out-of-body experiences. Sa lahat ng anyo ng buhay na maaring tirhan ng mga kaluluwa, ang buhay ng tao ang pinakamahusay sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng mas mataas na katalinuhan upang makagawa ng espiritual na pag-unlad. Sa katawan ng mga halaman o hayop, ang ating kamalayan ay masyadong hindi pa maunlad. Kasabay ng mas mataas na kamalayan sa buhay ng tao, ay dumarating ang mas malaking pananagutan. Ang buhay ng hayop ay umiikot lamang sa 4 na gawain: pagkain, pagtulog, pakikipagtalik at pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito ay hindi naiiba sa mga hayop. Kung gugugulin lamang ng tao ang kanilang buhay sa mga parehong layunin at hindi magsusumikap para sa tunay na pagkaunawa sa sarili. Kapag pinagmasdan natin ang napakaraming halaman at hayop sa mundo, mauunawaan natin kung gaano kadalang ang pagkakataong isilang bilang tao. Dapat itong magsilbing inspirasyon upang sulitin natin ang maikli nating panahon sa katawang ito sa pamamagitan ng masigasig na pagsunod sa mga itinataguyod na espiritual na gawain ng Bhakti Yoga na maaaring maghatid sa atin sa kaganapan ng buhay. Haribol.